Girls, alam nyo ba na meron kayong mga kaugalian or mga traits na mapapasabi yung isang lalaki na hindi ka na niya iiwan? Alam nyo bang nasa kapangyarihan nyo yung lahat ng yan? So, ngayong araw na to, sa video na to, ay pag-uusapan natin yung mga, say hi muna sa camera. Pag-uusapan natin yung mga bagay na kaugalian ninyo mga babae, na para masabi ng isang lalaki na hindi na kita iiwan kasi ganito ka, kasi ganyan ka, ayoko at hindi ko na mahahanap ito sa ibang babae. Pero bago yan, wag yun muna kakalimutan mag-subscribe dito sa channel na to at i-like nyo muna tong video na to at i-open nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo kasi nag-upload ako ng 3 to 4 videos, pero maybe itong week na to mapaparami pa yung uploads natin kasi medyo masipag tayo ngayon eh. So yeah, babatiin muna natin ngayon ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week. So kung gusto niyo masama sa shoutout section na yan, ay isulat niyo lang yung pangalan niyo sa comment section at sulat niyo kung taga saan kayo. At don't worry, hindi ko mamimiss yan. Wala pa nagre-reklamo sa comment section ko na hindi ko pa sila nababate kasi iniisa-isa ko silang lahat. So without no more further ado, ito ang aking mga mahal na subscribers. Yan, unang-una binabati natin si Vilma San Pablo ng Tanay, kay Mary Jane Manuel ng Kuwait, kay Fe Tirasol ng Singapore, kay Opo Sel ng Lebanon, yan, kay Elsie Gidok ng Bicol, at kay Josie Marapao ng Hong Kong. Penge pong pasalubong galing Hong Kong kasi balita ko, ang gaganda rin ng mga shopping street yan sa Hong Kong eh. So yeah, sa mga OFW dyan, mag-iingat po tayo palagi at unahin po natin ang ating kalusugan. Kaya nga nakasulat sa channel ko, di ba? Kumain ng gulay para humaba ang buhay. Yan ang ating tatandaan. Kasi para pag uwi natin sa Pilipinas, masaya pa rin tayo at healthy pa ang ating kalagayan. Mga ways or signs na masasabi mo sa sarili mo na hindi ka naiiwan ng isang lalaki. Ang number 1 traits na kailangan mo ay meron kang wifey traits. What I mean by that is that you have a sense of action inside the house. Yung mga ganong tipong bagay na marunong ka na sa loob ng bahay, marunong ka na sa kusina. You know? Kasi yan yung wifey duties eh. Tapos, kayang-kaya mo siyang arugain, kayang-kaya mo siyang, kayang-kaya mo siyang i-comfort pagkatapos ng mahabang araw niya sa trabaho. Which is, every man loves that. Kaya kung meron kang ganyang klaseng traits, yung masasabi ng isang lalaki na pang-asawahan ka na, 100% is hindi ka na iiwan yan. Up next is you are his peace. You are the peace for him. Kasi, ano ba ibig sabihin ng you are the peace? Kasi meron tayong mga misconceptions pagdating sa part na to. Ang you are the peace is ikaw yung nagbibigay ng kapayapaan sa kanya sa loob ng bahay. Ikaw yung nagbibigay ng dahilan sa kanya na umuwi ng bahay pagkatapos ng napakahabang araw niya, napakahabang oras niya sa trabaho. Maybe sinisigawan pa siya ng amo. Maybe may mga ganun kasi, may mga ganun nangyayari. Or maybe may mga napakabigat talaga ng trabaho niya. But you will be his peace and reason why, kung bakit siya excited umuwi ng bahay niyo. Maybe, may nakahanda ng pagkain pagdating niya. Pangarap ko din yan. Yung mga ganun. Uuwi siya ng bahay, meron ng pagkain nakahanda. Yung mga tipong ganun bagay. Meron kang act of service. Yung mga ganun. And that is the most peaceful thing. And even the weekends, wala na kaming reason para magloko. Pag binigay niyo sa amin yan, according to me pag nabigay niyo sa amin yan, wala na kaming reason magloko at sasamahan ka na namin habang buhay at hindi ka na namin iiwan. Up next is you are adding value on his life. Let's just say he's working at home. Nagtatrabaho siya at home. Hindi big deal, hindi big thing yung value na sinasabi ko na hindi ko tipong pag sinabi na pag gumagawa siya ng pera, gumawa ka rin ng pera. No, that's not the added value. That's not the value that you can add to his life. What I mean by that, if he is working, kunyari nasa bahay, nagtatrabaho siya. Let's say like that, na nagtatrabaho siya sa bahay. At
ano lang naman yung pagtitimpla mo siya ng kape? What if nagtatrabaho siya kung mga late at night na? Yung mga kunyari, alas 2 na ng madaling araw, gaya ngayon, alas 2 na ng madaling araw, tatrabaho pa rin ako. Yung mga ganun. Pagtitimpla mo siya ng kape, gagawin mo siya ng merienda, lalapitan mo siya, hihimas-himasin mo yung ulo niya. You know, hindi nyo alam, girls, sa mga ganong simpleng paraan, nagdadagdag na kayo ng napakalaking value sa buhay ng isang lalaki, lalong-lalo na sa partner nyo. By, 100 problems, pero pag lumapit ka, may gagawin ka sa kanya, may bit-bit kang kape, or gaganong-ganunin mo siya, 0 problems after that one, Ayan ang pinakamalaking value na na-add sa isang lalaki. Hindi na kailangan yung makipag-kompetensya kayo sa kanya na pag gumagawa siya ng pera, ay, kailangan galingan ko rin. Kailangan galingan ko rin. Paparami din ako ng pera. No. A guy knows his job. He knows his responsibility. Puproteksyonan ka niyan. Puprovide ka niyan as long as you will add value to his life. Up next is, this one is kind of weird, pero totoo. This is according to me also. Galing dito sa akin. If your man is acting like a child. Kasi meron nga tayong kasabihan, di ba? A man in a relationship will act like a child or a kid in front of his girl, sa harap ng kanyang babae. Kapag in love ito, kapag mahal na mahal niya yung babae na to, para siyang bata. Yung mga ganun. So, sobrang lambing, para siyang bata. Parang bumabalik siya sa namamainusan ng 20 yung edad niya pagkasama kanya. And then, yung babae is acting like a mom if she is so in love, which is so true. What I'm experiencing right now, na-experience ko yun ngayon. And me also, I'm acting like parang 6 years old. Parang nakikipagharutan ako sa jowa ko. Mga ganun bagay. Because I'm in love. Yung mga ganun tipong bagay. Diba? If your man is acting like a child, trust me, girl. Girl, trust me. Hindi ka naiiwan niya. From the bottom of my heart, I'm saying that one. Because you become his peace and everything. He's comfortable. Komportable siya ipakita yung side niya na yan sa'yo. Kasi pag hindi ka kasama niya, parang, di ba, lalakad sa kalsada, alam mo kung sinong siga. Pero pag nakita ka, di ba, naglaluhalambot, nagiging baby boy, yung mga ganun tipong klaseng bagay, di ba? So, if your man is acting like a child, hindi ka na niya iiwan, especially pag kayong dalawa magkarelasyon. And last but not the least is the most common one is kapag loyal ka sa kanya and he knows that. Kapag nakikita niyang napaka-loyal mo sa kanya. Girl, I'm telling you right away. Damn. Kasi wala na talagang reason. Bakit ka pa niya iiwan kung loyal ka sa kanya? Kasi the most man needs, men and women are different. Meron tayong magkaibang needs. A woman needs love. A man needs loyalty and respect. Narinig yun na kay kanta, di ba? Di ko kailangan ng I love you mo. Which is totoo. Ang kailangan ko, respeto mo. Maybe hindi uubra. Yung mga ganun. Which is totoo, yung term na yun. It sounds funny, but it's true. Man needs 100% respect and loyalty. Para mawalan siya ng dahilan. Para hindi niya hanapin sa iba yung loyalty na yan. Para hindi niya hanapin sa iba yung respect na yan. At sana wag yung hahanapin sa iba yung mga binibigay kong advice kasi genuine tayo dito. At alam niyo na mahal ko kayo. Kaya wag na kayong lilipat sa iba. Dito na kayo. Dito na kayo sa, ano ba tayo, kapuso o kapamilya o kapatid. Basta dito na lang kayo. And do not forget to subscribe and also like this video. Kung nagustuhan niyo itong video na to, you can leave a like and a comment. At kung gusto niyo magpa-shoutout kung sino may birthday, anniversary, or kahit sino dyan, isa-shoutout natin yan next week. So, kung next week yung anniversary niyo, this is the perfect time, di ba? Para ipabati yung partner niyo. Kung may magba-birthday next week, this is also the perfect time para isulat yung pabati niyo. So, yeah, this is my Instagram right here. Hiningal tayo doon This is my Instagram right here. Ayan, do not forget to follow my Instagram. At dito ko po ina-upload yung mga personal stuff life ko sa South Korea. Mga personal stuff ko kung saan ako nagpupunta para updated naman kayo sa buhay ng kuya niyo dito sa South Korea. So, without no more further ado, I'm out. Lalabas muna. Matutulog ulit ako kasi alas 2 po ng umaga ngayon dito sa South Korea. At matutulog muna at magsisimba pa tayo mamaya. Mahal na mahal ko kayo. At habang buhay ko kayong
mamahalin. Peace out.